Tinanong ko siya kung ligtas na talaga siya, nagkakasala pa ba siya? Ay, oo, nagkakasala pa ako. Tinanong natin, sa Biblia, ang ligtas ba na nagkakasala, kinamumunghian ng Diyos o minamahal ng Diyos? Minamahal at kinamumunghian, saan mo nabasa yan? Hindi naman double standard ang Diyos, sabi mo. Oh, ito, babasahin ko sa iyo. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian. Ano yon? At pagkatapos sa harap sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Yung gumagawa ng ng kasalanan, pero nagsasabing ligtas na, pumupunta sa templo, kinamumunghian nyo ni Yahweh. Oh, kano-ano yung mga tao na to, bro, Dino? Kinamumunghian pala kayo ng Diyos. Ligtas kayo ng ligtas, pero sinasabi niyo sa sarili niyo, nagkakasala pa kayo. Kinamumunghian niya ng Diyos. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce Simbahan. Okay, Brodino, sabi mo, ligtas ka na. Ngayon, question, nagkakasala ka pa ba? Oo. Kasi di ko mo naligtas ka, hindi ka nagkakasala. Ang Katoliko, may aral nga ditong may kaligtasan, awa lang nga eh. Grace lang nga eh. Awa lang ng Panginoon eh. Ito, dagdag ng padagdag yung ligtas dito. Ito, wala nga kayong Holy Spirit. Next question. Okay, next question. Ayon sa Biblia, yung nagsasabing ligtas na, nagkakasala pa, kinamumunghian ng Diyos o minamahal ng Diyos? Yung alin? Oh, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Stop. Okay. Oh. So, sana, Mr. Moderator, itong aking kasama, aking kausap, makinig ng maigi. Huwag yung palusot na lang Kanina, rinig na rinig, kaya taga-away na kami, Mr. Moderator. Side comments yan. Doon na sa objection mo, bro. Muna, bro. Yes, sir. Okay, ito. Ulitin ko, Mr. Moderator. Direct na, bro. Be aware, be aware. No, kasi simple lang naman ang pangutana. Sabi mo... Kaya nga pinaulit ko nga eh. Sige. Paki-direct na, bro. Yes, sir. Ano yung sige mo, bro? Sige, bro. Yes, direkta na lang, Mr. Moderator, kasi granted. Sige, next question ito. Sabi mo, ligtas ka na, no? Pero, nagkakasala ka pa, sabi mo. Ayon sa Biblia, ang nagsasabing ligtas na nagkakasala pa, kinamumunghian ng Diyos o minamahal ng Diyos? Kinamumuhian or minamahal. Bro, Dino, sagot ka, bro. Ay, minamahal at kinamumuhian din. Minamahal ng Diyos ang kanyang anak, kinamumuhian yung masamang gawa. Kaya nga po dito sa 1 Corinthians 3:15, Brother John Ray, no, yung gawa mo, malulugi ka talaga kung wala kang mabuting gawa. At agree po ditong Katoliko, ayon sa kay Perer sa page 3, hindi mo pwede pamalian. Next question. Next question. Ibig mo ba sabihin, ang ating Panginoong Diyos, wala siyang isang hatol? Gusto niya pala, kinamumuhian, minamahal din, walang standard ng Panginoong Diyos para sa'yo? Mali, may standard ang Diyos. Kaya nga po may disiplina yung anak eh. Ayon sa Hebreo 12, 5:6 hanggang 11, Brother John Ray, hindi mo atalam yan. Kaya kinamumuhian yung kasalanan. Kaya nga sabi doon, huwag ninyong ibigin ang kasalanan. Kasi pangit yung kasalanan. Ikaw, alam mo ng katotohanan eh. Okay lang kung Katoliko gumawa ng kasalanan kasi wala pang Holy Spirit. Pero yung Baptist hindi. Next question. Disiplinahin ka. Sabi mo, ang Baptist hindi na gumagawa ng kasalanan. Sabi mo kanina, nagkakasala ka pa. Alin ba sa totoo ang Baptist nagkakasala pa? Hindi na. Mali. Sabi ko, wala akong sinabi ng Baptist hindi na gumagawa. Mali yan. Sabi ko, hindi maganda ang gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Wala akong sinabi na hindi gumagawa. Wag mong lituhin yung nakikinig, brother. Nasa ere tayo. Walang ganon. Next question. Saan mo nabasa yung sinasabi mong ang Diyos kinamumunghian at minamahal yung mga tao na nagsasabing ligtas na nagkakasala pa rin? Anong talata? Dito sa 1 Corinthians. Dito sa 1 Corinthians. Dito sa Hebreo
chapter 12, 5, 6 to 11. Okay. Mababasa yan. Kaya nga dinidisiplina, papaluin ka dyan, brother. Papaluin ka. At sabi nga doon, ibibigay ka pa kay Satanas dito sa 1 Corinthians chapter 5, 1 to 5. At 1 Corinthians 3:15. Madami tayong talata, Brother John Ray. Next question. Usas eh. Anong pagpapalo? Ayon po sa disiplina ng Diyos. So, paluin ka ayon sa disiplina. Hindi ka nang papaluin ng walis dyan eh. Ibang pagpapalo. Ayon po sa pagdisiplina ng Diyos. Makikita natin yan. Ano Next yung mga question. disiplina na dapat nung idisiplina? Dito. Sabi po dito, pagwikaan ka ng di maganda. Ayon po. Basahin mo lang sa Hebreo 12. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Anong objection Wag natin? siyang mag-utos sa akin. Nag-utos niya nga, basahin ko na lang daw. Tinatanong kita, wag kang ano dyan. No? Sumagot ka Hindi kung kita alam mo. ino- I think, Counter-objection. Bro Yesu, I think kasama yun sa sagot niya. Parang patanong counter-objection. sa... Okay, sige, granted. Sige, Granted. So, tuloy lang. Counter mo na. Okay, magka-counter mo na. Sige, bro. Counter mo na, moderator, kasi may audience din ako eh. Moderator ito, hindi ko siya inutusan at never ko siya inutusan. Sabi ko, kung gusto mo, basahin mo dyan. Okay. Kasi Okay. dyan sagot ko eh. Okay na, bro. So, yun na. Naka-decide na din ako eh. So, bro, Dino. Tuloy ka, bro. Yung tanungan natin. Okay. Ito tuloy na kasi sinasabi. Mababasa yan, brother. Tawag dito, nakalimutan na tuloy kita. Jundre, ito sa Hebreo 12, 5, 6 hanggang 11. Kung babasahin mo, naka-details po dyan. Kung babasahin mo, no? Yung pagdisiplina ng Diyos, kahit isa-isahin pa natin yan, basahin mo na Next lang. question na, bro. Oo. Okay. Next question. Kasama ba sa pagdisiplina ang pagtitiis? Ayon sa bro, hindi po. Wala po nalagay dito yung pagtitiis. Yung pagtitiis na disiplina, litra por litra magkasunod ha. Pagtitiis yung disiplina ha. Next question. Wala po. Okay, Question. wala. Okay, sige. Next question na lang ako. Sabi mo kanina, Bro Dino, ligtas ka na. Tama, no? Tas, pag sabi mo bang ligtas ka na, galing sa iyong puso o baka naman ano lang yan, propaganda lang? Galing sa puso ayon po sa Roma 9. Alam ko babasahin mo sa alam mo ba tayo, miscontext po yung sinasabi mo, ginamit mo na yan kay Wimpitan eh. Kaya mali pong unawa mo dyan. Next question. Okay, ayon sa talata, ang nagsasabing ligtas na, ano ba yan? Katanggap-tanggap ba yan sa Diyos o hindi? Katanggap-tanggap yan, sabi nga doon, kung sino man nagpapahayag sa kanyang puso, sa bibig, no? Bibig, ano ba, hindi ba yan salita sa bunganga? Salita, yan! Yung ginagamit mo nga dyan sa Roma 10, miscontext yan. Ikaw nga nagsabi dyan sa debate nyo ni Wimpitana. Yan ay quoted po ni Satan yan eh. Ayon sa Isaiah, sabi mo eh, pinanood ko debate mo dyan eh. Next question, brother, John Ray? Question ba, Mr. Moderator? Time stop. Napuputol ka, bro. Nawala na ba? Next question na ba? Yes, bro. Apa. Yes, bro. Napuputol ka, bro, ha? John Real. Okay na ba, bro? Yan. Sige, bro. Okay. So, okay, ito ang tanong ko sa susunod. According kay San Time ang stop. katotohanan na nagkakasala pa, saan nilalagay? Sa langit o sa impyerno? Time stop mo na, bro. Naputol ka. Putol. Parang napuputol yung ano mo, bro. Hello, Pakiulit, hello? bro. Yan. Sige, try natin yan. Sige, bro. Pakiulit, bro. Okay. Yes. Napuputol talaga. Naputol, bro. Yung mga Hello? Sa akin lang ba? Saglit. Or kay bro? Ako ya, Sakay. saglit lang ha. Sige, bro. Sige, bro. Kay bro, John Ray. Okay. So, pause muna tayo saglit at magre-reconnect siguro si Brother Yesu. 1 minute and 14 seconds lang naman yung natitirang oras. Shoutout pala sa lahat ng nasa live. At, Okay na, bro. Hello? punto sa Debaters Convention. Yan. Bro Yesu. Try natin yan, bro. Pakitanong nga, bro. Humina ba, bro? Napuputol lang, bro. Parang nagsa-static siya ba? So, pero ngayon okay na. Straight na siya. Sige, bro. Paki-try natin. Okay, sabi mo kahit na Putol na naman. Napuputol. Putol na naman Time po. stop muna, time stop. Saglit ha. Sige lang. Sige. Yan, no? Kasi Cellphone hindi, naman. Subukan mo. hindi siya Ano nabubuo. kaya lumabas muna, bro? Try mong mag-reconnect, bro. Mag-out ka muna tapos. Labas ka muna, bro, John Ray. Sige. So, ayan. So, habang pinipix yung internet connection, no? At hindi naman natin hawak yan. Shoutout muna sa lahat ng nagko-comment dyan. Lalong-lalo na sa punto por punto. Hello, Mr. Moderator. Ayan. Hello.
Sige, bro. Yes. Try nga, bro. Next question. Sige, Okay, sige. next Yan, yan. question ko. Sige, bro. Yan. Tuloy. Next question ko, bro. Sabi mo kanina pa rin kahit natanggap mo na ang katotohanan. Kay San Pablo, yung nagkakasala na yung nakatanggap na nagkakasala pang muli. Impyerno? Time stop muna. Putol po, bro. Putol yung tanong mo, bro. Hindi ko din siya Pwede ba ibalik sa oras, bro? Mr. Mote, pwede ibalik yung oras 1 minute? Hindi. sige. Last 55 seconds lang ito. Pinopost ko naman pag napuputol ka. Pero, i-ano mo talaga, bro, kasi hindi nabubuo yung tanong, bro. Ano, ba't kaya nawawala yung internet? Sige, nawawala yung internet ko eh. Static siya eh. Subukan mong lumabas muna, bro. Static Labas siya, ka muna at static. bumalik, Hindi bro. naman mahina May yung lumabas internet na mo. ako eh. Yan. Yan, maganda Yan, okay na. na? Kasi puti na yung naka, ano dito. Okay, yan. Sige, Sige. bro. 55 seconds, Sabi bro. mo, Tuloy. yes, natanggap mo na yung katotohanan pero nagkakasala ka pang muli. Kaya ligtas ka na talaga. Kay San Pablo, yung mga nagkasalang muli na nakatanggap na ng katotohanan, saan ilalagay? Sa langit, sa impyerno? Sa langit yung ligtas, natural, ayon sa 1 Corinthians chapter 5, 1-5. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Ang tanong ko hindi nasagot. Anong objection mo muna, bro? Yung Ang mga taong nagsasabing natanggap na ang katotohanan pero nagkasala pang muli, hindi yung mga ligtas na, yung nagkasala pang muli, okay. saan ilalagay? Impyerno, sa langit, according kay San Pablo. Okay, so bro Dino, again, Counter objection? langit o impyerno, counter object ka muna doon, bro. Sabi ko, moderator, langit yung mga ligtas. Kasi moderator, no, I think hindi niya tanawaan yung stand ng OSAS. Okay, yung OSAS mga ligtas na kasi. Okay. So sa langit daw yung categorical niya doon, bro, Yesu. Kaya nga, Bibigyan ko objection, siya Mr. ng... Moderator, mali nga yung sagot. Hindi. Ang tanong ko, Ano, Wait pakialaman lang, yung bro. sagot ko. Wait lang, bro, Yesu. Doon sa paliwanag niya, bro, kahit mali or tama para sa'yo, ay sige. ipapatuloy natin yan. Nasa audience naman lang yan eh. Pero, Okay. at least nasagot yung categorical. So, tuloy ka, 20 seconds, bro, Dino. Pasok mo yung sagot mo, bro. Okay. So, Okay, ikaw, Hindi, bro, Yesu. Sagot Ano muna, pa 20 ako. seconds siya pa muna. siya? Oo. Sige. Kasi Okay. magpapaliwanag pa siya sa kanyang sagot. Sige, bro. Sa langit, yung nga 1 Corinthians chapter 1-5 at saka 1 Corinthians 3:15 at saka 1 John 5:11-13. Langit talagang tinutukoy diyan. Hindi pwede na ligtas ka na. Kaya nga yung kaligtasan namin, hindi yan mawawalang kaligtasan. Sa inyo nawawala eh. Kasi nga wala kayong Holy Next Spirit, question. sabi ni Pereira. Next question. Next question. Sabi mo, ikaw, ligtas na. Sabi ni San Pablo, sapagkat ang namatay, ligtas na. Namatay na ang mga ligtas, ba't buhay ka pa? Buhay talaga ako, ligtas nga eh. Hindi nga ako makakarating sa Time, kamatayan 7 eh. minutes Hindi na ako time. lalakad sa kamatayan. 7 minutes time. Ligtas ako eh. 7 minutes time. Time na. So, running time talaga yan. Ayan, so, para hindi mawala yung ating init, no? Itutuloy na natin agad. 10 minutes para sa iyo, bro, Yesumar. Your time Yes. start now, bro. Rebuttal. Okay. Maraming salamat, Mr. Moderator. No, natotoo kay Bro Dino, no? Puro assumption yung mga pinagsasabi eh. Pinaratangan pa na ang atin daw ang Catholic daw na tawag dito, prodigal son, hindi daw bumalik sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos yung binasa mo eh. Ano ka ba? About yun sa pagbalik sa Diyos. Kaya nga dito, wala tayong kasiguraduhan. Kasi kung hindi ka makabalik, hindi ka talaga maliligtas. Kaya walang once save, always save dito sa lupa. Ano ka ba? Yung sinasabi mong ligtas na yun, nga sinasabi ko sa yung ganap na kaligtasan. Yung sinasabi mo sa akin, hindi ko naintindihan, ikaw hindi nakaintindi. Kasi ang mga ligtas na nasa langit, iba't nandito ka pa sa lupa? Kaya nga dito sa huli kong tanong sa'yo, nagulat ka, ba't buhay ka pa? Sabi ni San Pablo, ang ligtas na, patay na. Ba't buhay ka pa? Nakipagdebate ka ba sa akin kung ligtas ka na? Naku niya ako sa'yo. Tapos natawa ako sa kanya. No? Tinanong ko siya kung ligtas na talaga siya, nagkakasala pa ba siya? Ay, oo, nagkakasala pa ako. Tinanong natin, sa Biblia, ang ligtas ba na nagkakasala, kinamumunghian ng Diyos? O minamahal ng Diyos? Minamahal at kinamumunghian, saan mo nabasa yan? Hindi naman double standard ang Diyos, sabi mo. Ito, babasahin ko sa iyo. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian. Ano yon? At pagkatapos sa harap sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito.
Yung gumagawa ng ng kasalanan, pero nagsasabing ligtas na, pumupunta sa templo, kinamumunghian yun ni Yahweh. Oh, kaano-ano yung mga tao na to, bro Dino? Kinamumunghian pala kayo ng Diyos. Ligtas kayo ng ligtas, pero sinasabi niyo sa sarili niyo, nagkakasala pa kayo. Kinamumunghian niya ng Diyos. Sus. Tapos, sabi mo kanina, ginamit mo yung Bro NP, yung Roma G6. O talaga naman ginamit ko yun kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Huwag kang magsabi sa iyong puso kung sinong aakyat sa langit. Ikaw, sabi ka ng sabi, ligtas ka na, dapat nandun ka na sa langit. Huwag kang magsabi sa iyong puso. Kasi nagsabi niya ng demonyo, si Satanas. Kano-ano mo si Satanas, ba't parehas kayo ng doktrina? Bro Dino Diaz. No? At nakakatawa, wala daw malilipol. Walang malilipol daw dito sa lupa ng mga tupa. No, una niyang sinabi na hindi ko nagamit tong talata na to kasi sa karampot na oras di natin magamit lahat. Napakalinaw dito Jeremia sa awit 74:1, hindi daw to sa Diyos. Ito mga tupa na to hindi daw sa Diyos na itakwil. Sabi niya pag hindi nakamalipol, ibig sabihin hindi ka na may takwil. Tinanong ko siya nung unang sa tanong ko, bakit sa 74:1 yung mga tupa ng Diyos ay natakwil? Sabi niya hindi daw sa Diyos. O basahin natin. O Diyos, bakit mo itinakwil kami magpakailanman? Bakit ang iyong galit ay umuusok laban sa mga tupa ng iyong pastulan? Bro Dino, ba't sabi mo ganina dapat hindi tayo magkontra sa Biblia? Ba't kontra-kontra yung mga aral nyo? No? Puro lang kayo assumption. Ligtas na. Ang mga taong ligtas nga, nasa langit. 19:1 ng pahayag, nasa langit yan. Ay nako Bro Dino. Sino ba nagturo sa inyo? Dapat ang questionin nyo. Bakit yan ang turo niya? 19:1 ng pahayag, pagkatapos nakarinig ako ng parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating makapangyarihan dahil siya ang nagligtas sa atin. Nasa langit na sila. Ba't nandito pa kayo sa lupa, mga usas believer? Oh. At saka, kaganina, sabi niya na ewan ko kung anong Bible ko muna to. I-share screen ko muna para makita niyo, no? Kasi sa daw, sana ba yung yon? Share screen ko muna to. Daw yung ayan, kita na no? Okay, so tingnan natin sa Bible. Ayan no, itong ginagamit pinapakita ko, ang Biblia to, King James Version Tagalog, Biblia nyo to. Ayan no, ang dating Biblia. Sa 27, anong sabi diyan? Ayan no, ba't ka gumagamit ang hindi nyo Biblia? Ayan no, nadinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod. Bro Dino, sa Biblia nyo, nagsisisunod, past tense. Para lang ipakapit ang inyong maling doktrina, gumagamit kayo ng ibang Biblia, Biblia nyo na nagsabi, nagsisisunod. Hindi mo kasi matutulan yan. At wag mong angkinin na may buhay ka na walang hanggang ngayon. Dahil ang Kristo, hindi sinungaling ang Kristo. Paano ba ito ibalik? Hindi ko na may balik yung yung stop sharing. Yun. Hindi sinungaling ang Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kailan ibibigay ang buhay na walang hanggan? Huwag niyong paratangan ang Panginoong Kristo sa mali inyong mga pag-uunawa. Lucas 18:30, anong sabi ng Panginoong Kristo? Alangan kami sa inyo kami maniniwala. Sabi Panginoong Kristo, tatanggap sa panahong ito ang mga marami kaysa mga iniwan niya at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Darating na panahon, kailan yung darating na panahon? Yung mahirap dyan, hindi kayo marunong mag-contextualize ng talata. Dos Jes ng pahayag, kailan yung darating na panahon? Dos Jes. Saan na yung Jes? Dos Jes ng pahayag, ito. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipabibilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo, daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Magpakamatay ka muna para sa Diyos bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag kang assuming na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Si San Pablo nga nangaral, nagpupursige pa na makamta ng buhay na walang hanggan. Tapos ikaw, may buhay ka na walang hanggan. Basahin natin yung pangaral ni San Pablo. Kung ang buhay na walang hanggan niya, hindi ba niya pinagpupursigihan yun? Iwan ko sa inyo mga aral niyo. Saan nyo ba nakuha yung mga aral niyo? Pilipos 3:13. San Pablo, nagpursige pa nga siya para
makuha yung gantimpala sa pagtawag sa kanya dahil yun ang plano ng Diyos. Saan yung Pilipos dito? Hindi ko makita agad. No? Pilipos. Dito. Pagkalinaw niya, no? Pilipos 3:13. Layunin nais kong malaman. 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawad sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Si San Pablo, nagpupursige para makuha yung buhay na nasa langit, wala dito sa lupa. Yang sinasabi mo kaninang binigyan dito ng buhay na walang hanggan, pag-asa yan. Sabi ni San Pablo sa Tito 1:1, pag-asa yan. Ayan, no? Hindi ka kasi marunong mag-contextualize. Si Pablo na alipin ng Diyos na apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Pangako pa lang yan. Pag-asang pangako na walang hanggan. Yung pag-asa na pangako, kailangan pagtiisan mo yan. Roma 8:24. Basa. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kung buhay na walang hanggan na inaasahan mo, nakita mo Labordino, hindi yan pag-asa, sabi ni San Paul. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Kung nakita mo na pala yung buhay na walang hanggan, dapat hindi ka na umaasa. Sabi ni San Pablo dito, sino ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin may pagtitiis. Tapos ko, immediate, nakuha mo na immediate. Hindi ba presumption yun? Hindi ba assumption yun? Utak niya lang ang nagsasabi niya na mayroon na kayo, pero sa totoo, wala kayo niyan. At sabi pa niya ganina, yun daw ang personal na nabigay, mayroon na ba daw tayong Holy Spirit? Ang magbibigay si Kristo, hindi ang Holy Spirit. Kaya natawa nga ako sa iyo kaganina, nag-object ako kasi ang pinag-uusapan natin mabibigay na persona ang Kristo. Pero ang tanong mo, ang Holy Spirit, di ba nililigaw mo yung mga taong bayan? Pagsisinungaling yan? Kasi sa John 10:27, ang magbibigay Kristo. Ba't ka umabot sa Holy Spirit? Ang gagawin ng Holy Spirit, tatak ng pagkahirang. 1:13, 1:4:30, Episo 1:13, Episo 4:30, tatak ng pagkahirang, tatak ng pagkatubos. Pero ang magbibigay ng buhay ng walang hanggan, ang Panginoong Jesucristo, napakalinaw. Kailan ibibigay? Pagdating ng panahon. Kung makapagtiis ka, mananatili ka hanggang wakas, kung ialay mo ang iyong buhay, pahayag 12:11, kung yung mga nagtagumpay, inialay nila ang kanilang buhay, ialay mo muna ang iyong buhay. Kaya nga sabi ni San Pablo sa 7, ang mga ligtas, patay na. Ba't buhay na buhay ka, Bro Dino? Yan ang tanong, ba't buhay ka pa? Kung ligtas ka na. At saka yung mga aral mo, ba't iba sa mga aral ni San Pablo? Remember, sabi ni... Salamat. Diyan natatapos ang rebuttal ni Brother Yesumar o Junril ng Catholic. 7 minutes, Bro Dino. Set ko lang yung time mo, bro. Second cross mo ito. Your time start now, bro. Okay. Sabi mo, no? Buhay ka, ligtas ka. So, ibig sabihin, kailangan mamatay, no? Meron ba akong mababasa sa Biblia, buhay, ligtas na? Yes or no? Yes, pero yung ligtas na yan, yun yung redemption sa cross. Pero yung ligtas na kaganapan, yung sinasabi mong ligtas na nasa langit, mamatay ka muna. Kasi yan ang konsepto ng mga ligtas na. Ibig sabihin, nasa langit ka na dapat. Pahayag, 19:1, yung mga ligtas na, nasa langit na. Pero yung redemption na tinubos sa atin ng Panginoong Jesucristo, yan yung sa ligtas sa kalagayan natin dito bilang makasalanang tao. Next question. Okay. Yung ligtas na nasabi mo na yes, na natanggap, preserve ba yung natanggap nila na ligtas? Yes or no? Hindi yun preserve, reserve. No? Unang Pedro 1:4, reserve yun. Unang Pedro 1:4, reserve, hindi preserve. Iba ang preserve sa reserve. Ang preserve, maintain, nanatili na. Yun yung nasa langit na. Pero yung dito sa lupa, unang Pedro 1:4, reserve in heaven. Okay. Yan bang zoso ayon sa Efeso 2:8? Nakadefine ba ang preserve, yes or no? Ang suso to save. Ang pangano niya. Objection, moderator. Okay, objection mo na. Affirmative, yes or no ano yan? aking tanong?
Okay, yes or no Sabi muna ko, daw. moderator, sa Efeso 2:8, yung salitang save, naka-define ba yan sa, na-define ba yan sa preserve, yes or no? Yes or no, bro. Yes, so, magka-counter object ka, bro, or sasagot ka na Counter objection, Mr. Moderator. categorical. Sige, bro. Kasi ibibigay ko yung tamang definasyon ng suso at soterya. Baka hindi niya alam na alam ko yan. Pag sinabi mong suso kasi Mr. Moderator, pag sinabing suso, ang definition talaga niyan to save, present Okay. yan. Okay, so, Pero kapag okay, bro. kasama na yung tao, soterya na yon. Okay, bro. Ang soterya, doon mo ikakapit ang preserve. Okay, bro, ganito, Ayan, bro. preservation sa soterya. Wait lang, bro, bro, Yesu. Tatanungin Yes. kita ulit, bro, sasagot ka ba dun sa yes or no, bro? Or mag-next question tayo? No, Mr. Moderator, kasi Okay. iba ang paliwanag ng meron akong strong concordance dito. Okay, next Binasa question ko na tayo, agad. bro. Oh. Okay na yan. Sabi mo ay no, sa makatuwid, hindi ka agree na nasusulat doon ang preserve. No? Mababasa ko yan, ipagpatuloy mo pa rin ang pagsisinungaling mo, yes or no? No, hindi kasi ito yung nakasulat to. No, ito yung nakasulat. Pakingginig ka. Ayan kaya nga in-explain ko eh. Bakit siya safe na suso. Ayan, To save. preserve, That's deliver. Kaya nga makinig ka muna, to protect, save, make whole, heal. Pero ang definition talaga niya to save. Bakit siya mapipreserve? Dito yan sa soterya. Bakit? Sa soterya denotes deliverance, Stop muna, preservation, salvation. Okay, time na 20 seconds. Bro, Okay. no interruption talaga, bro, kasi nadidinig ko yung ano. So, no interruption talaga para maganda. Bro, Dino, tuloy ka sa tanong. Okay. Ayan sa screen mo, bro. Yung after ng whole, miss, preserve, do well. Andyan ba yung salitang preserve, yes or no? Yes, preserve meron nga dyan. Pero as with the noun soteria salvation, kung kasama na yung ililigtas, yan ang punto ko. Pero ang definition talaga niya, to save lang. Ayan to save. Pero ang soteria kasi, ma-preserve na siya with noun na siya, salvation. Pero temporal deliverance, temporal pa lang yan. Ayan temporal deliverance. Next question. Temporal. Okay. Ayon sa context sa Efeso 2:8, yun bang ligtas, tao ba yung kasama yan? Yes or no? Pakiulit ang kasi hindi ko na klaro. Ano? Pakiulit. Based sa context, okay po. Based sa context na sinabi dyan, ni Pablo, sa biyaya kayo inangaligtas. Yung sinabihan ba dyan kasama, mga tao ba yan dyan? Sinabihan ni Pablo, yes or no? Yes, mga tao. Alam nga naman hayop. Wala namang hayop na ililigtas. Next question. Okay. Susunod na tanong, no? Sabi mo, dito ako magtatanong. Sabi mo sa impyerno, sa ligtas ka, sabi mo, dapat kung ligtas ka, bakit wala ka pa sa langit? Ito'y tanong ko. Hindi ka pa ligtas kasi disagree ka sa ligtas. Bakit ka pa, bro, wala ka pa sa impyerno? Ito ang aking sagot. Bakit wala ka pa sa impyerno, hindi ka naman ligtas? Objection, Mr. Moderator. The question is hindi yan na ayon sa paksa, hindi tayo nag-uusap kung bakit wala pa sa impyerno. Ang pinag-uusapan yung tindig mo na usas dito sa lupa. Yan ang itanong mo. Hindi ako about sa mga impyerno. Counter objection, moderator. Nawala ang moderator natin. Mukhang nawala si moderator. Ayan pala. Okay, continue. Okay. Sige. Naghang saglit yung PC. Okay. Babalik ko lang konti yung oras sana kasi Okay. So, unahin natin yung objection, Brother Yesu. Gusto kong madinig ko. Yes, Mr. Moderator. Ang tanong niya, Mr. Moderator, kung wala pa sa langit, kung wala pa sa langit to ang mga ligtas na, bakit na wala pa ako sa impyerno? So, the question is sa Mr. Moderator, hindi siya naayon sa paksa kasi hindi naman kami nag-uusap itong sinong mapupuntang impyerno. Okay. No? Okay. So, to be clear sa iyo, bro, Yeso, tinatanggi mong sagutin ang tanong na yon dahil para sa iyo, ang tanong ng yon Yes, irrelevant, Mr. Moderator. Okay. So, bro Dino, meron kang counter objection doon, bro? Counter objection ko. Siya po mismo nagbanggit din kanina na
kung ligtas ako, bakit wala pa ako sa langit? So dalawa lang naman, langit, impyerno. So tanong ko sa kanya, hindi ka naman ligtas, bakit wala ka sa impyerno? So Okay. kung hindi po i-grant ito, so next question natin. Okay. So, Okay, so ito, yun ang tanong. ito yung ating... Okay, sasagutin ko yung Mr. Moderator. Naklaro ko na yung Next tanong. question na nga. Okay, okay. Next question na po, ayaw mo nang sagutin eh. Okay, okay. Hindi, akala ko kasi nag-adhum ka, kaya ako nag-ano. Kaya, Okay, okay, okay. kaya, Hindi yun. Wait Oh, wait kaya lang. Wag sige, wag kayong sagutin ko. mag-usap kasi Sorry. talagang ibabalik ko kay Yeso kung sasagutin ba niya. sasagutin ko, bro. Okay. Yes. So, Kasi, pero nakuha mo na yung Oh. tanong mo, bro. yes, nakuha ko na. Okay. So 20 Kung seconds wala pa daw na, pasok mo yung yes, sagot. kung wala pa daw naligtas, bakit daw wala sa impyerno? Kasi dito sa lupa, ang ating buhay is spiritual battle. No? Kaya nga tayo kailangan magpursige. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, magtiis kayo hanggang wakas. Hanggang wakas pa yan. At ang maghahato kung sino mapupuntang impyerno at langit, Diyos lang, hindi tayo. Kahit ikaw, hindi ka pwede magsabi sa iyong sarili na ikaw ay aakyat ng langit. Kasi malinaw doon, Next Roma question. 16. Okay, next question. No, sabi mo, pareho kami ni Satanas ng katuruan. Yung paksa kasi natin, no, tungkol sa kaligtasan. Meron ka bang mababasa sa Biblia na si Satanas ay nagturo ng kaligtasan? Meron o wala? Wala talaga. Walang turo na si Satanas ay nagturo ng kaligtasan. Bagkos sa 19 ng Revelation, siya ay yung deceiver. Parehas kayo ng turo na nagsasabing ligtas na pero nagkakasala pa sa Jeremiah 7:11. Next Okay. question. Sa Jeremias na binanggit mo, nasusulat ba doon letra por letra si Satanas nagtuturo ng kaligtasan? Yes or no? No, Meron o hindi wala? nga kaligtasan. Yung mga ang nagsasabi doon, sabi ko nga si Satanas sa Biblia, deceiver, hindi nagtuturo ng kaligtasan. Deceiver siya, isa ka sa na-deceive noon. Kasi ikaw nagsasabi ka, ligtas ka, pero nagkakasala pa. Sa Jeremiah 7:10, kinamumunghian niya ng Diyos. O kaya parehas kayo ni Satanas. Okay. Next question. Yun bang nagtuturo ng kaligtasan? Sa Diyos ba yun o kay Satanas? Ang nagtuturo ng kaligtasan na tunay, San Pablo, hindi naman ikaw eh. Ang tinuturo mo Objection, kamalian. moderator. Time Hindi stop. po sumasagot. Okay, okay. Okay. So, objection mo na, bro Dino. Anong objection yun, bro? Categorical pong aking tanong. Anong Ako yung categorical, kanyang bro? sinagot. Anong categorical? yun? Sabi ko, yung nagtuturo, kasi sa tunay tayo natural, yung nagtuturo ng kaligtasan, no? Yun ba ay sa Diyos o kay Satanas? O sa Diyos. Bro Yesu, sasagot ka na sa categorical, bro, or magka-counter object mo muna? Okay, sinagot ko naman Mr. Moderator, sabi ko, ang tunay na kaligtasan. Si San Pablo nga, di ba, Wait. sabi ni San Pablo, Bro, wait lang, bro. Need talagang lumabas sa bibig mo yung una, bro, yung sa Diyos or sa yung papipilian ba? Sa Diyos or sa ano nga yun, bro Dino? Sa Diyos or sa Kay Satanas. kay Satanas. O, yun muna. Pili ka muna doon, bro. yes, sa Diyos nga, Mr. Okay. Moderator, si San Pasok. Pablo nga. 20 seconds, bro. Sabi ni San Pablo, Tito 1:3, siya ang binigyan ng karapatan mangaral sa salita ng buhay na walang hanggan o sa salvation, kaligtasan. Roma 13:11, ang kaligtasan parating pa lang simula nung tayo ay nanampalataya. Kay Dino, immediate daw diyan deceiver nga. Aral ang demonyo niyan sa inyo, deceiver yan. Next question. Revelations 12:9. Okay, next question. May aral ba ang Katoliko naligtas na at yun ay hindi napupunta ng impyerno? Yes or no? Objection, Ayon Mr. po kay Moderator. San Vicente Ferrer. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Mm. Ano objection Okay. natin? Negative. Yes, no, dahil Katoliko siya nagtanong, ako ang may karapatan magbigay kung ano yung aral namin. Kasi baka iniiba na naman niya para for the sake sa mga makikinig. Ako ang magbigay kung ano ang punto ng Katoliko. Okay. So, counter objection Categorical po. doon, bro. Dino. Oh, Moderator, no? Di ba second stand po kahit Yes, ano po yes. itanong? Opponent Yes. po. Yes, So yes. tinatanong ko po sa kanya, may aral ba ang Katoliko, lalong-lalo na sa nobina ni Ferrer, nobina kay San Vicente Ferrer, no? Na ligtas na, Okay. hindi na pupunta ng impyerno? Meron o wala? Okay, so okay. Kung gin- igagrant ko yung tanong na yan, bro, Yesu, no? Ngayon, bro, Okay, ibabalik ko okay. sa iyo, bro. Kung Yes. sasagutin mo ba yes or no, bro? Yes, kung Okay. according sa dun sa binasa niya mga ligtas na sa nobena, yes, according yan sa langit. Yan ang sinabi sa 10:27, 20:29 sa John na 10. Sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi malilipol sa kamay ng aking ama na saan ba ang ama na sa langit yan? Yan ang punto ng
kaligtasan na hindi nawawala sa langit yan. Pero dito nga sa lupa, subjective yan. Pag dito sa Next question. lupa, Next alam mo question. dapat yan. Di ba totoo na ito ay nasa laman pa, yes or no? Ang alin ang nasa laman, Time, Mr. time, Moderator, time. iklaruhin niya. Time na din. Oh, okay. Okay. 7 minutes time, running time talaga yan. At dyan nagtatapos ang rebuttal stage natin. Second stage pala ng ating debate, which is yung ating rebuttal at second cross. At dako tayo sa ating 5-minute na conclusion. Ayan. So, mauuna dito si Brother Yesumar ng Catholic. Yes. Okay, wait lang. Isiset ko lang yung time niya. Ayan. So again, ang pinag-usapan nila patungkol sa ang topic ay patutunayan ni Dino na ang OSAS ay biblical bilang negatibo. Final conclusion. Your time start now. Salamat, Mr. Moderator. So, ang conclusion natin mga kapuntos, wala talagang once save, always save na mababasa dito sa lupa, sa Biblia. According ni St. Paul, no, ang mga aral na hindi sa kanila galing, itakwil yan. Kaya, Dino, katakot aral mo. Unang-una, nagkukontrahan ang aral mo at ang aral ni San Pablo. Okay? Unang-una, sa iyo, immediate natanggap mo na yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. Kay San Pablo, Roma 13:11, parating pa lang, since tayo na ng palataya na. Okay? Sa iyo, yung buhay na walang hanggan mo, natanggap mo na. Kay San Pablo, pag-asa pa lang yan na dapat hintayin, pagtiisan. Oh, matay. Time stop. Okay. Nawala ata si Brother Yesu. Nawala. So hintayin natin mga bro, no? At Nawala nga. paki-ano na lang kung baka merong problem sa paki-text or ano. So habang naghihintay kay Brother Yesumar or John Ray, shoutout muna sa lahat ng nanonood ng live sa Debaters Convention at dyan sa punto por punto. Ayan. At siguro ito na, nandito na si John Ray. Masok na siya. Bro John Ray? Nakita ko na siya admit. Yun, na-off ako nanonood. sa computer, dito na lang ako sa cellphone ko. Mr. Moderator, sorry. Sige. No? Meron ka pang 4 minutes and 9 seconds, bro. Tuloy mo yung Okay, final salamat. Okay, no, again, mga kapuntos, no, yung aral nila na once always save, kontrahan sa Biblia. Miyantakin nyo, kay Dino, immediate daw niya natanggap yung kaligtasan, immediate. Kay San Pablo, na sinabihan, Tito 1:1-3, sinabihan na Panginoon Kristo na mangaral sa buhay na walang hanggan, paparating pa lang yan, since tayo ay nanampalataya. Tapos sabi ni San Pablo, ang buhay na walang hanggan na sinasabing matatanggap ng tao, pag-asa pa lang yan. Yung mga nasasabi dyan sa Biblia, pag-asa yan. At sa Roma 8:24, ang pag-asa na yan, dapat yan hinihintay na may pagtitiis. Ba't kayo hindi na kayo nagtitiis? San Pablo, ang mga ligtas na patay na, nasa langit na. Roma 6:7, ba't buhay ka pa, Dino? At yung sinasabi mong nagkasala ka pang muli, ang konteksto sa 1 Corinthians 3:15, hindi yan mga sa inakala mo mga na gumagawa ng mga kasalanan na masasama. Venial sin yan. Kasi may kasalanan na hindi ahantong sa kamatayan. Venial sin, pwede pang mapuntang langit. Yan ang punto dyan. Pero yung mga nagkasalang masasama tulad ng pag-aapid, hindi na yan pwede sa langit. Kaya nga, Hebrews 10:26-27, tanong ko sa iyo na hindi mo nasagot, kung nagkasala ka muli, saan ka ilalagay? Sabi ni San Pablo, impyerno. Hebrews 10:26-27, impyerno ang nakatanggap na ng katotohanan na nagkasalang muli. Ikaw, sabi mo, nakasala kang muli eh. Pero inaangkin mo pa rin, naligtas ka na. O ano ang sabi ng Panginoong Diyos niya sa mga ganyang tao? Kinamumunghian niya yan. Jeremiah 7:10-11, kinamumunghian niya mga tao nagsasabi, ligtas na pero nagkakasala pa. O kaano mo yung mga tao na yan? Bakit parehas kayo ng unawa? O sabi mo, ang mga ligtas na anak na ng Diyos, si Satanas, tinawag rin niya na anak ng Diyos. Hob dos ono, si Satanas anak ng Diyos. Pero
tinapon ba siya sa impyerno? Itatapon. O bakit? Nagkasala siya. Kaya nga kung ikaw magkasala ka dito sa lupa, walang kasiguraduhan ang imong kaligtasan. Kaya there's no such thing, once saved, always saved in the Bible. Kasi dapat mapagtagumpayan mo ang lahat. No, malinaw yan. Revelations 2:10, sabi ng Panginoong Jesucristo, hanggang kamatayan, doon ibibigay ang buhay na walang hanggan. Ay ano mo yan, ipapamalian mo ang Panginoong Jesucristo. Na mali ka Panginoong Jesucristo kasi sabi mo, natanggap na namin ang buhay ng walang hanggan pag nanampalataya. Hindi yun. Hindi sinabi na agad ibibigay sa nanampalataya. Walang agad. O, kaya nga sabi ni San Pablo, pag-asa yan, hope na mayroon na tayo niyan. Pero ang katuparan yan, after pa sa iyong buhay. Kaya nga kailangan mo pang hukuman o tawag dyan, Hebrews 9:27, anuan pa tayo ng Diyos. May paghukom pa. At ang paghukom niyan according sa ating gawa. Kaya dapat ang mga gawa natin mabuti. Kasi kung hindi mabuti ang ating gawa, naggawa ka ng kasamaan, impyerno ka talaga. O, yung first 5, Corinthians 5:5 na sinasabi mong 1-5 na maliligtas kahit nagkasala, unawain mong maigi. Kasi sa English nun, may be saved. Maaring maligtas. Sa ato pa, conditional yon. Kung yung nagkasala ng mortal, tapos natanggal siya sa iglesia, kailangan niyang magsisi sa kanyang kasalanan para sa bandang huli, maaari pa siyang maligtas. Yun ang punto ni San Pablo. Hindi yun na kahit nakasala ka ng pangangalunya, ligtas ka pa rin. Hindi ganun. Dahil sa Galatia 5:19-21 at unang Korinto sa 6:9 hanggang 11, yung mga nagkakasala ng mortal, impyerno talaga yan. Sabi mo kanina, dapat hindi magkasalungatan ng ating pahayag. Kaya hindi ka dapat sumasalungat sa mga bagay na nasasabi sa Biblia, may impyerno yung nagkakasala. Hindi mapupuntang langit. Kaya walang once saved, always saved dito sa lupa mga kapuntos, sapagat ang tunay na ligtas nasa langit. Hebrews 10:12-22-23, Revelations 19:1, Revelations 3:5, Revelations 2:10, and many verses pa. Nandyan sa langit ang tunay na kaligtasan. At kung tunay na ligtas ka na dino, mamatay ka muna. Yan ang sabi ni San Pablo. Roma 6:7, ang mga ligtas patay na. Card back, saw Simba hand.